Ano po ba ang mga aasahan? Ano yung mga tatanungin? Meron ba yung mga prior abiso na dadating kami dyan, anong petsa, anong oras? Go ahead po, Sir Joseph. Thank you, Ma'am Ali. Ngayong araw na ito, magsisimula ang ating Census of Population and Community-Based Monitoring System. For the first day, today, July 15, aasahan po natin ang mga enumerators ay nasa mga tanggapan po ng ating mga barangay officials. Meron po tayong courtesy call ngayon sa mga barangay officials para doon sa briefing and then familiarization of the area, and then also advice kung meron bang mga specific areas within the barangay na may mga concerns on peace and order, kung kailangan ng barangay assistance, kung mag-i-escort ba. So hopefully, matatapos ang briefing ngayong umaga and then we can start na mag-house to house na sa mga areas within the barangay. Okay. So ang ating mga enumerators po ay naka-uniform ng PSA, may ID po ng PSA, and then magsisimula silang kakatok doon sa mga bahay-bahayan, and then sasabihin nila ngayon na sila ay taga-PSA. And then alamin natin kung talagang legit na taga-PSA sila, taga-conduct ng enumeration, titingnan natin ang kanilang mga ID. At sasabihin naman nila kung anong objectives ng ating Census of Population at Community-Based Monitoring System. Okay. So, Sir Joseph, maganda yan, no? Kasi the last one was nung 2020 pa, so 4 years ago. And maybe you can tell us po, ano yung mga tinatanong po, no, doon po sa census na report na yun? Kasi if I remember, parang manipis na booklet po yan eh. Medyo marami-rami po eh, no? So, ano ba yung mga pangunahing mga question na kailangan pong sagutin po ng tapat, ng katotohanan at pawang katotohanan lamang po? Yes, ma'am. So may dalawa po tayong modules na ito, ang Census of Population at then ang pangalawa, ang Community-Based Monitoring System. Sa Census of Population, meron tayong 11 na questions. Ito ay nagpe-pertain sa core demographic characteristics. So nauna sa mga tanong na ito, ililista namin ang kanilang mga pangalan, sino mga membro sa households na ito. At titingnan namin kung ano yung mga relationships ng mga members ng household sa dinideclare na household head. Kukunin natin ang kanilang mga kapanganakan, ang picture ng kanilang kapanganakan, ang kanilang birthday, para i-establish natin ang kanilang mga edad. And then titingnan natin, kukunin natin, pagtatanong tayo, kung sila ba ay nairehistro na sa local civil registrar, yung kanilang kapanganakan. Yes or no lang po ang sagot noon. And then we will also be asking questions on education, kung ano yung natapos nila, yung highest grade completed. And then also some questions on disability, kung meron ba silang disability, and then also questions on religious affiliation. So basically, ito yung sa core demographic characteristics questions para sa Census of Population. Kinakailangan namin ito para may establish yung demographic profile ng ating mga kababayan at malalaman natin kung saan na po tayo ngayon in terms of the population pyramid. Marami ba tayong nasa foundation pa, nasa base pa, or aging population ba tayo? So these questions are mandatory. Ayon po ito sa RA 10625 for the population census. After po matapos natin ang population census, tayo po ay mag-administer ng consent or waiver for them to continue kung willing ba sila at mag-agree sila to continue doon sa ating community-based monitoring systems. Kasi sa batas, ang RA 11315 for the community monitoring based systems, voluntary po ito. And then, in the community-based monitoring system, meron po tayong 124 questions. Ilan po? Sorry po, nalaglag po ang ating telephone. Pati siya nagulat. So ano, 124 po? Yes, 124 questions. Ang dami. Buong araw pala mo, buong araw mo ito different dimensions ng kanilang living condition. Ito po yung mga iba't ibang dimensions po ng kanilang living conditions, ng kanilang social and economic conditions. Ito yung mga questions tungkol sa health, education, infrastructure, and health. Kung nakaranas ba sila ng mga nagpunta sa malapit na hospital ba or clinic ba at mayroong mga interventions at nakapag-avail ba po sila ng mga health benefits and then social protection, social programs, meron ba din silang nare-receive. And then kung sila pa ay senior citizen, may senior citizens ID ba sila at nakapag-avail ba sila ng mga benefits para sa mga senior citizens. May mga katanungan din tayo kung sila ba ay
lalo na sa mga kababaihan kung sila ba ay single parent or solo parent at meron silang solo parent ID and the like. Pagdating naman sa edukasyon, kung sila ba ay currently attending school and related doon sa sinasabi natin kanina sa population census question, kung ano yung natapos na antas ng edukasyon sa kanila. And then yung financial inclusivity naman, tinatanong natin kung meron ba silang mga bank accounts. Let's get together. Sunday 25.